ato ang aking kapatid. Burunggan. Yes. Burunggan Samar. Makaharang tayo sa daan eh. Sorry kasi nga eh. Hindi ako pwede magtagal. Sige lang. Nagsasabi po yung nasa loob na bawal po mag-video kasi binivideo nyo po yung kanilang center. So nagsasabi po sila sa inyo, through sa akin, na huwag nyo daw i-video yung kanilang, bawal po yon sa kanilang protocols na binivideo daw yung kanilang building at yung mga tao na pumapasok at lumalabas doon. At hindi ko po nakausap si Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Nandito lang po kami para kunin yung mga gamit na pinapakuha na hiningi namin na kunin kasi hindi na siya mapasok doon sa loob ng kwarto ni Pangulong Duterte. Kaya binalik nila sa amin yung mga gamit para mag-inventaryo at itago para kay Pangulong Duterte. Okay naman siya. Opo. Hindi po kami nagkita ngayon, araw na ito. Opo. Nandito lang kami para kunin yung gamit po ni Pangulo Duterte. Sila ngayon, paparad. Ma'am, ari ka ma'am? Yes, ma'am. Hindi ko lang alam kung anong oras yung schedule, pero Kita-kita na to, ma'am. mag-anhi ko din pero dili lang ko kibalo kung sa oras. Depende lang sa. Noted, ma'am. Okay, salamat. Thank you. May sinasabi ng pusit sa pala. Celebration bukas. Celebration po. Aray ko. Sila po ang nakakaalam ng No update po, no update, no update. No update po, thank you. Bibisitahin mo po sila. I love you, baby. Bye, ma'am. Ay, sir naman. Bawal hawakan. Ay, no. BP, sinasabi po yung palace na Ma'am Yuseca Claire Castro po. Nakikipag-cooperate daw po sa ICC. Sinasabi pa natin na tayo ay religious na bansa, Catholic na bansa, Muslim na bansa, naniniwala sa Diyos na bansa. Pero pagdating kay Mayor, masyado tayong, wala na tayong awa. Parang bihira. Ay, nakalulungkot kasi kultura natin yan. Kultura natin ang maging mapagmahal sa matatanda. Abay, yung mga politiko nga, yan ang yan ang laging sigaw para sila ay mahalin ng mga bumoboto. Yang ating bigyan ng pansin, bigyan ng ang mga senior citizen. Bakit pagdating kay Mayor, ano nangyari? Nawalan na tayo ng mercy? Hindi na pwede mapagod si Mayor? Hindi natin yun. Mga kababayan, yung pamilya niya, hindi nila, walang handa sa nangyaring ito, walang preparasyon. Papasalamat nga tayo sa Panginoon Diyos at ang ating Madam Vice President ay maganda. Naka-live ako Lalakad na lang ako. Ingat kayo. Bumati kayo, bumati. Kita nyo. Asa na ba ako? Kasi binati tayo ng ating mga mahal na kababayan. Siyempre, sinasakay tayo. Pero sabi ko, naka-live tayo. Hindi naman tayo pwedeng. Tsaka, bawal siguro magsakay dito. Medyo susunod tayo sa batas. Kahit nasa ibang lugar tayo, susunod tayo. Pwede lang tumakbo kasi medyo malayo-layo pa yung pupuntahan ko. Pero gusto ko naman yung naglalakad. Yun. Yung dumating sa pamilya ng mga Duterte, siguro mga kababayan, maging din tayo. Merciful in a lot of ways.
sasakit ng mga sinasabing mga salita para sa mga taong dumadaan sa ganitong pagsubok sa kanilang buhay. Hindi naman yan usapin ng politika na. Usapin na yan ng, kung mangyari sa iyo yan, di ba? Kung mangyari ba sa iyo yan, ganyan din ang aasahan mong reaksyon ng mga tao. Kakampi mo o hindi kakampi, ganyan ba sa ama mo na matanda? Wow. Come on, mga ating mga kababayan, ha? Yung kultura natin, wag nating kakalimutan. Wag tayong maging hindi natin kultura yung ganyan. Hindi tayo marunong gumalang sa matanda. Huwag tayong gumaya dun sa mga politiko na yung hindi nating kultura, huwag natin yakapin yan. Hindi ko sinasabi na huwag litisin, ha? Si Mayor, kung talagang may kasalanan si Mayor, abay, litisin natin, pero huwag yung ganito. Huwag tayong maging unfair sa taong nagbigay ng serbisyo sa bayan at mahal ng maraming tao sa buong mundo kung nasaan ang Pilipinas. Kung nasaan ang mga Pilipino, kung saan ang mga Pilipino tinataas nila ang ating bandila, maging fair tayo mga kababayan, maging fair tayo. Yun lang. Medyo may sipon ako, ha. Baka may lumabas pang sipon, pasensya na kayo. Sipon, ubo, yun na. Yun, mga kababayan, nalalapit na po ang ating pag-uwi. At kampanya. Hanggang ngayon, wala pa po tayong nakukuha na permiso para makausap si Mayor. Wala pa. Wala pa po. Hindi pa natin siya nakakausap. Ang mahalaga, nakakuha na po tayo ng suporta kay Madam BP, sa ating pangalawang Pangulo. Kanya pong ini-endorso yung ating PDP laban. Magandang balita na po yon. Ang pinaka mas maganda sana kung makakuha po tayo. Makausap po natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para meron po siyang personal message para kapag tayo po ay nag-ikot, meron po tayong mga mensahe sa ating kababayan. So, ayan mga kababayan, magre-react po tayo dito sa video clip na nakuha natin dito sa SMNI Gikan sa Masa, para sa Masa. Maraming salamat po dito sa i-share niyo po sa Facebook, no? At magre-react lang tayo dito, no, sa ating napanood na video clip. Actually, kinuha ko lang talaga dito yung pinaka-highlight, no, na kung saan si VP Sara po ay humarap sa mga kababayan natin dyan na naghihintay po sa labas ng ICC Detention Center, no? At hindi naman taliwas sa ating kaalaman na halos araw-araw na po yung mga kababayan natin dyan, maging ang mga mainstream media, ay nakaabang din po sa mga kaganapan dyan sa ICC detention dyan sa The Hague, Netherlands. At isa nga po sa inirereklamo or isa din po sa mga parang ni-raise na concern ni VP Sara ay ang pagpuna po ng mismong mga nagtatrabaho po siguro or yung mga personnel sa loob ng ICC na nakikiusap po na wag pong kuhaan yung kanilang building, maging yung mga tao na pumapasok at lumalabas sa establishment na ito. So alam naman po natin na syempre may protocol po yung mga yan for security reason din po. So yun yung po kay usap ni VP Sara na wag kuhaan yung mga taong pumapasok at lumalabas at maging yung detention center po ng ICC. Dahil talagang trending na po ito worldwide yung pag-cover dito kaya dating Pangulong Duterte, no? At marami nga din pong nagtatanong tungkol dito sa kaarawan nga po ni
PRRD, no, bukas. So, maging si Maris Umali, si Miss Maris Umali ng GMA, nagtatanong din po siya, no, kaya VP Sara, about ata to sa yung kay Attorney Claire Castro na may minention siya na makikipag-cooperate ata sa ICC o whatsoever. Naputol na kasi yung video, pero mukhang inisnab siya ni VP Sara. No, kasi parang nakapagtanong na si Miss Maris Umali, pero naglakad na si VP Sara, tapos siya papalapit na sa sasakyan, inulit-ulit ni Miss Maris Umali yung tanong niya, pero hindi siya sinagot ni ni VP Sara. I don't know kung nabigyan ba siya ng ng pagkakataon na sumagot or kinausap ba siya, nagpa-unlock ba si VP Sara, pero dito sa video kasi cut na yung video, no. So ayun lang, parang tinabla pati nga din si si Kitty Duterte last time, 'di ba? May tinatanong ata yung reporter, I don't know kung sino yung reporter na yun, pero hindi din sinagot ni Kitty Duterte, no, kung papasok na ba sila o may plano, ano ba yung regalo niya, parang ganun ba. So, ayun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Itong video na nasa dulo ay pagpapatuloy po nung kalye survey natin, no, sa pagtakbo po ng ating mga senatoriables this coming May election. So, patuloy po natin na abangan. Tignan po natin yung mga datos sa ground talaga. Muli, maraming salamat at kita-kits ulit sa susunod. God bless.